Hello Team Authentic all over the world! Another staycation vlog and this time, bumalik ulit tayo ng NAIA Terminal 3. Samahan niyo po kaming mag-stay sa isang hotel na 7 minutes walk lang to and from NAIA Terminal 3 via Runway, Manila. Na komportable ang room, kompleto ang mga amenities na sure na ma-e-enjoy ninyo. At syempre, kasama pa ang buffet breakfast. Nandito na rin lang naman tayo sa NAIA Terminal 3. Pakita na namin sa inyo ang pinakabago nilang food hall. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe. Kung magbubuk po kayo by Klook, ito po yung ating promo code. At kung hotels naman sa Agoda, nasa ibaba pang ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Hello everyone! Hi guys! Ngayong adlaw! Welcome sa ating first staycation vlog for 2026! At kung makikita ninyo yung mga comment section tuwing nag-stay tayo sa NAIA. Oh, around this area ngayon. Yes. Ito yung pinaka-most requested nila. At eto na. Ito yung pinaka-most requested ninyo. Kaya itong ating first staycation episode. Nandito tayo sa Belmont Hotel, Manila. Labas muna tayo ng very light. Nandito yung pinaka-runway Manila. Mamaya, punta tayo dyan. Ito yung runway Manila. And then, ito yung McDonald's. Nandun yung NAIA Terminal 3 sa tapat. And then, ngayon lang namin nalaman ng pinaka-entrance pala ng Belmont. Nandito sa gilid. And here's the entrance. Ayun na si Enzo. Meron ka agad ditong ATM. And then, wala tayong dalang motor. Kasi diretso alis tayo bukas. And alam nyo na, nakabags lang tayo. Meaning, domestic muna. Tara, check-in lang muna tayo. First procedure, ilalagay dyan yung mga bags. Ipapaamoy sa Abibi. And then, ayan naman, super secured naman ng area. Check-in lang si Enzo. And then, for sure, dito yung ating breakfast for tomorrow. Dito sa Cafe Belmont. 502. Ito na yung room natin, 5032. And then, sasabihin nyo lang sa kanila, sila na daw magdadala ng gamit natin. Thank you po. And then, ito na yung kanilang lift. 1, 2, 3, 4. Ito. Tara, at least may 4 silang lifts. Hindi na tayo nag-request ng higher floor kasi nasa 5th floor naman tayo. Carry na din. Tapos based naman sa nakikita namin, parang wala masyadong harang kapag ka 5th floor. Yun ay kung doon tayo sa airport nakaano ha. Nakatapat ha. And then, hi nga pala kay Miss Kay na nakachika namin ng medyo matagal. From the US. May flight din daw sila bukas kaya dito sila nagstay. Ayan, mga ka-Team Authentic natin. We're so happy kapag nakikita po namin kayo. Ay, meron sila ritong parang open space. At least, merong natural light na papasok. Tara na. Ayan. Super actual ulit ang ating dito. Ay, mukhang wala tayong view. Oo. Wala tayong view. Carry lang. Ayan ang naibigay sa atin. Nasaan na tayo? Naliligaw na ba ulit? Oo. Ang laki rin parang ng Belmont, no? Wait lang, lagpasan natin muna si Enzo. Ay, okay. Yung dito sa part na to yung merong view ng airport. Ito yung mga 5029, 5031. Tayo. Saan ba kami? Sa Enzo, nanggigigil ako. Gigigil ako sa iyo. Ito na, 5032. Bago tayo mag-room tour. Hi, hello po. Okay, so ayan. Hinatid na yung gamit natin. Sige po. So siguro mga ano lang to, wala pang mga 10 minutes kayong nandito. Ihatid naman kaagad yung gamit nyo. Maraming salamat po.
Di ba? Ang sosyal. And ito na nga yung ating room. Ang binook natin na room ay standard twin. So, ito yung itsura niya. To be honest, para lang, syempre, honesty is the best policy. Pagpasok niyo, meron kayong mafe-feel na medyo compact talaga yung itsura niya. And then, pasok na kagad tayo dito sa toilet. Yung toilet naman, meron naman siyang bidet. Pero yun nga, medyo masikip siya. So, kapag plus size, baka medyo may struggle ng very light. And then, meron naman ditong hand soap. Tapos, kompleto din naman yung mga toiletries niya. In all fairness naman. And then, ito yung pinaka shower area. Tchadan! Nakita na din yung room. Pero pwede naman yung ibaba. Ayan. Pwede naman siyang ibaba. And then, nandito pa yung shampoo, conditioner, at saka body wash. And dito na tayo sa room. Ito yung ating cabinet. In all fairness naman, may safety deposit box. Tignan nga natin kung ano laman itong mga ito. Waling. And then, nandito na nga yung gamit natin. At ito, nakakasad. Isa lang yung kanilang bathrobe. Baka pwede naman din kasing mag-request. So, ako carry lang naman. Si Enzo lang naman nagba-bathrobe. Tapos dito, meron ditong full-length mirror. Pero yun nga, ako kasi, hindi ako komportable talaga na merong connecting, connecting room. So, ayan, meron siya ditong door para just in case nga siguro na family kayo, pwede ninyong i-request yung dalawang magkatabi na room. Para connecting, pwede na kayo hindi lumabas doon. Dito na kayo magkikita. Dito na tayo sa side na to. Yung aircon niya, siya, yung old style. Ayun na, diba? May paruleta dito, charot. Ito, ruruletahin mo. Bilog eh. Para makuha mo yung tamang temperature. Pero, pagpasok nyo naman, malamig na malamig ka agad. And then, ito na nga yung ating 2 single beds. Ang maganda doon, hindi tinipid sa unan. Tagdalawa kami ni Enzo. Ayan. And then, meron ditong TV. Check natin mamaya kung smart siya. Pero hindi ito yung yung nakasanayan nating malalaking TV. As in, maliit lang talaga siya. So, ito nga yung 2 single beds natin. And then, meron ditong desk. Nandito yung mini fridge. Merong hair dryer. Tapos, meron ditong pa-mirror. Hello. And then, nandito yung coffee. Tapos, meron ding free na for bottled waters. And then, sabi ni Kuya kanina, pwede daw mag-refill. Just dial 0. Ay, diba? Generous. And then, meron din ditong couch. Pero ito yon. Ito yung view natin. Yung view natin, yung kabilang room. Ayan. So, hindi natin pwedeng buksan yung ating curtains. Makikita talaga tayo. Tapos, ayun yung kaninang sinasabi ko sa inyo sana na meron siyang natural lights na pumapasok. Pero, hindi natin makita. And ito na nga yung ating hotel, ang Belmont Hotel Manila. Nandito yan sa Newport, katapat ng NAIA Terminal 3. And then today is January 4, nakuha natin siya guys sa halagang 5,921 pesos. Guys para sa amin, medyo pricey na to. Kasi nga, minsan, nakikita namin nasa 4,000 to, wala pang 5,000. Siguro, medyo pricey siya kasi nga, ito medyo pang holiday pay. Hanggang bukas kasi bukas yan Freaking sa bukas. And guys, binuka kasi namin to siya during Christmas season. Baka yun yung naisip namin baka kaya mahal. And of course, nabook natin siya gamit ang ating affiliate link. Lagay lang namin sa baba and then ipipin natin sa comment section kung paano nyo siya magagamit. Naku, maraming salamat po sa gumamit ng affiliate link natin. Yung buong December, busy kayo pero nakapag-book pa rin kayo. Umabot ng 313 bookings yung na-receive namin. Grabe naman yung pagmamahal nyo sa amin. Maraming salamat po. And i-compare lang natin ng very light lang. Kasi syempre lagi ito nako-compare sa Saboy. Pagdating sa price, mas mura talaga yung Saboy. And then, pagdating sa room, mas maganda yung rooms doon sa Saboy. Ito kasi compact eh. And then, pagdating naman sa location, ay wala ka duda. Mas maganda yung location nito. Kasi ito talaga, pagtawid mo doon sa Runway Manila,
eto na kaagad. And then, dadalhin namin kayo doon. Tapos, ipapakita namin sa inyo. Halimbawa, kayo yung ayaw nyo na talagang lumabas. Gusto nyo lang talaga Belmont and Airport lang talaga pupuntahan ninyo. Tignan natin kung ano yung mga restaurants na available doon sa airport. So, tatawid tayo from here, papunta ng NAIA Terminal 3 via Runway Manila. And then, pakita natin sa inyo yung restaurants. And, nakalabas na tayo ng ating hotel. Pag kumanan tayo, eto na yung loob ng Newport. Yung isang city. Ito yung hotel natin. Tapos, kapag kumaliwa naman tayo, ito na yung papunta ng NAIA Terminal 3. Palabas lang tayo ng very light dito sa Newport. Pakita lang namin sa inyo. Pero ilang beses na rin naman natin itong naikot. So, carry na tayo dito. Simbahan pala to kaagad, no? Oh, ito na kaagad yung church. Oh, ito yung papunta ng Sheraton. Ito Marriott, paglabas Marriott. Tapos ito yung subway, oh. Yung Chatime. Starbucks. Oh, Starbucks, Lawson. Nandito siya. So hindi nyo dito problema yung pagkain. And then nandito na may papunta ng Savoy. So nandyan yung, kung gusto nyo magkarinderya, meron dyan. Then may Starbucks din doon. O tayo, hindi na natin i-explore. Nakita nyo na yan. Punta naman tayo ng runway. Manila. Daan tayo. Going to Terminal 3. Orasan nga natin kung ilang minutes. Pag nandun na tayo sa paakyat ng runway. Dito. From entrance. Orasan natin 3:07. Lakad lang tayo. Normal na lakad. Ito yung fast forward. Fast forward. Normal na lakad tayo para alam nyo talaga. Yan. Meron din naman dito mga signs. Hindi kayo maliligaw. Ayan. Runway Manila Footbridge. And then ito yung McDonald's. So, this time, hindi na namin sa inyo papakita yung natin, dinner. So, alam nyo na, yung mga nakapaligid sa atin, mga fast food. So, doon na lang tayo kumain muna. Tapos, kayo nga, kung gusto nyo talaga sa airport, doon din kayo kumain. Ito na yung runway Manila. Going to NAIA Terminal 3. Minsan, na nagiging problema lang dito, yung lift, punong-puno. Dito pa lang, meron ng security check. Ayan, meron ditong 3 lifts. 1, 2, and 3. Ngayon wala masyadong tao. Kasi syempre, pati yung mga employees dito na rin dumadaan. And nandito na tayo sa Runway Manila. Ito na yun mismo. Sila yung mga galing din sa airport. Ganun ka-convenient. In all fairness naman, yung location ng Belmont. And then, nagtanong tayo, bawal daw dito ang camera. Cellphone carry. So, cellphone ulit ang gamit natin. Oo, dinig nyo lahat at least, di ba? Ito yung Runway Manila. So, dati, ang ginagawa kapag mahirap mag-book ng Grab sa NAIA Terminal 3, tumatawid dito. Yan. Inoorasan natin. Ilang minuto na, bes? Actual. Pero mag-minus kayo ng mga 4 minutes pa lang. Pero mag-minus kayo ng mga 1 to 2 minutes kasi kami nagbablog eh. Humihinto ng very light. Ang ganda rin dito, no? Dito sa side na to, makikita nyo na yung mga airplanes. And then, nandito yung Sheraton. Parang namimiss ko yung Sheraton. Charot. Tara. Dito pa lang di ba? Masarap ng tumambay. Tumambay talaga. Tignan nyo lang yung mga eroplano na lumilipad. And then, eto na yan.
Meron ditong... Ano ba tawag dito, Bes? Kami kasi tawag namin dito walkalator. Pero may ibang tawag sila dito. O kung ano man yun. Ngayon hindi masyadong matao. And then ito yung Belmont, guys. Ayan yung Belmont. Kaharap na kaharap lang. Dito naman tayo sa kabila. Naisip na namin yung tawag. Sa Hong Kong kasi ang tawag dito, travelator. Diba? Ito yung parking. Ito, yung lakad niya, yes, medyo mahaba. Pero at least, parang nasa loob ka na mismo ng airport. So alam mo, hindi ka na malilate kasi nasa airport ka na mismo. Nandun sa Enzo, ako dito ako. Diba? Ang konti ngayon ng tao talaga. Usually talagang ano to, ang dami talagang dumadaan. Anong oras na? 3:14. After 7 minutes, nakarating na tayo sa Terminal 3. Imagine, 7 minutes lang. So kayo, mga 5 minutes lang yan. Kasi nga kami, nagbablog kami. And then pagpasok nyo, pwede na ulit dito mag-vlog. So ito na, pakita namin sa inyo yung mga restaurants na nandito. Dito lang muna tayo sa bungad. Ito yung mga restaurants. Tenya, Tempura. And then, ikot pa tayo. Rocks. International. Stop and go. Ano yung ano dyan? View talaga yun, no? Ay! Oo, yung check-in. Dito yung... Oo nga, check-in counter nga dito. Dito yung departure. Ayan, Departure. Enya. Daanan natin para magkaroon kayo ng idea kung ano yung pwedeng kainin. O diba? At least, ito bukas pa rin to sa public. So usually yata, dito yung hatiran. Ay, oo, ito yata yung pinakamalungkot na part. Kasi ito yung mga family. Tapos kumakaway sila sa kapamilya nilang paalis. Ay, ang airport, no? Grabe. Dalawang emotions yung mafe-feel nyo dito. Para sa ating mga travelers, yung airport, heaven sa atin to. Kasi ito yung maghahatid sa atin papunta sa mga destinations na gusto nating puntahan. At the same time, malungkot naman to para sa mga pamilya Ng OFW. ng mga OFW na may hinahatid sila dito. Di ba na mawawalay sa kanila? Mixed emotions. Mixed emotions talaga. O tara, tingnan pa natin kung meron pang restaurants tayong pwedeng makita. Ikot pa tayo. Ito naman yung... dead na. Okay. So ito yung mga lips. Ayan, may guide naman dito. Yung sa level 4, ito mismo. Restaurant, shopping. And then sa level 3, ito yung departure, ticketing office, check-in, restaurant, shopping din meron. Level 2, yung mga office. And then yung level 1, yun yung arrivals. Balik ulit tayo sa entrance para makaikot tayo. Makita pa natin yung iba pang pwede ninyong pagpilian. Just in case nga, dito na kayo kakain. Ayaw nyo nang mag-explore pa. And lumabas. Ay, ang dami rin foreigners. Dito na rin sila kumakain. Ay, eto na. Ay, ano ba yan? Last time bukas to. Yung Tokyo. At saka KFC. Dito pa naman sa area na to, ito pa naman yung affordable for us. Oo. O baka ano lang, holiday. Charot. Oo, wala. Sarado na. Nagligpit na. Sayang naman. And then again, nandito ulit yung lips. Sayang naman. Ito yung mga kainan. Ay, choking. Ay, baka lumipat. Level 2. O sige, punta tayo ng level 2.
Diba? Explore natin. Hanggang pwede tayong makapasok. Paano dito ka sa level ko yan? Oo, lumipat sila. Oh, at least, ito yung mga restaurant sa level 2. And nandito na nga tayo sa level 2. Ito pala yung tinatawag na Meza Food Hall. yes. So nandito karamihan ng mga kainan. Food chain. Natural, ito yung food hall. Ano ba naman yan? Dito natin simulan. Pagbaba ng lift. Ito yung mga resto. May Kenny Rogers din. Nalungkot kami nung walang KFC. Siyempre, di ba, pagka mga on a budget, basta merong KFC, Jollibee, tapos McDonald's, kahit pa paano yung Tokyo, alam natin na affordable. Dito naman tayo sa kabila. Kaya pala dito maraming tao. Ay, Paskong Pasko pa rin. Ano naman to? Watami. Window. Japan. Oo, Japan. Ang ganda rin ng pagkakadesign, O at least, ang dami ng improvements ng ating airport. Hanap pa tayo ng iba pang kainan. Nanyang. Ano to? Chili's. At ang hinahanap talaga natin, ayun na, nakita ko na. Nandito yung bread talk. Ayan, afford natin yung mga ganyan. Tapos, nasa dulo yung Chowking. Popeyes, Popeyes. Angel Pizza. And then, good thing, meron din ditong monitor para makita natin yung flights natin. Tara. Libutin natin para makita nyo lahat ng kainan. Ano na to? Pancake House. Pancake House, La Chicks. Ang laki rin ng area. Oo. La Chicks. Banap Hall. Seattle's Best Coffee. Para naman ako nag-a-attendance, kaloka. Ito yung KFC. Para ako nag-a-attendance. And then, ito yung Chowking. Yay! May Chowking. Ayan na magsisave sa atin kapag kapecha de peligro na. Sa pagta-travel. Nakakatuwa kasi parang siyang katulad sa KL International Yes, Airport. oo. Diba sa KL, pagbaba nyo doon, ganito rin. Tapos ang hinahanap namin lagi, KFC. So ito, at least, nakakatuwa. So alam niyo naman, very honest tayo, kapag kapalpak talaga, palpak. Kapag ka naman kailangang purihin natin. So palakpakan tayo dyan. Finally, meron na rin tayo nito. And for sure, ang dami pang gagawin. Abangan natin yung iba pang mga developments. Ito umakyat tayo sa level 3. And then, nandito pala yung OFW Lounge. Pero grabe, punong-puno. Daming tao. Ito, palakpakan din dyan. Nagkaroon ng lounge for our kababayan na OFWs. Dito na yung maraming tao kasi ito na yung departure. Okay rin na tayo. Pinakita lang namin sa inyo yung mga kainan dito sa NAIA Terminal 3. And we are back at our hotel. Ngayon naman, papakita na namin sa inyo amenities. Nandito tayo sa 10th floor. Or papunta tayo ng 10th floor. Ayan, nandito na tayo sa 10th floor. Sundan lang natin ang mga gabay. Ayan, dito. Quiet, please. So, huwag na tayo masyadong Bes, umamin ka. Yung sa atin, di ba, walang carpet? Tiles lang doon. Oo, mas saucy yata dito. Baka iba yung mga rooms dito. Mga executive, suites. Ang bango. And then yun nga, iba. Merong pa carpet dito. And in fairness sa carpet nila, hindi amoy kulob.
Amoy bago. Oh, ito yung ano, oh. Yung open air. And then, oo nga. May air purifier dito. Ay, baka dito nga yung mga saucing room. Ano to? Rooftop 11. Nasaan yung pool? Hindi. Dito na yata. Tsaan? Tignan nga natin. Let's see. Ano ba yun? Ba't napunta tayo dito? Ano to? Akit tayo dito? Sure ka ba? O sige, tignan natin ha. Hindi, yung pool area yata, hindi dito. O sige, bahala na. Tignan natin kung anong meron dito. Pero ang ganda ng design, no? Ang kulay. Pakiramdam ko hindi dito yung pool kasi alangan namang maglakad yung or lumakad or umakyat yung mga seniors, mahirap sa kanila. Nandiyan? Ba't ganun? Walang lift? Paano yung mga seniors? Hanapin natin, baka meron naman. So, ibig sabihin, yung rooftop kasi nila, 11th floor, yung katumbas. And then yung lift hanggang 10th floor lang. Ay, akyat talaga sila. Ay, daming tao. Hello po. Mabuhay. Ito yung pool area. So, medyo maliit lang. Pero ang daming tao. Kaya wag na natin i-vlog masyado. And then ito yung pool bar. Hanap lang tayo ng magandang view. Ito, may nakikita na kaming magandang view. Ito yung airport. Ito yung view, pero kailangan mong tumingkayad. Kasi ganito siya kataas. Tapos, meron ditong mga harang. So, hindi mo siya makikita. Maganda na nga lang din doon. At least, open air. Medyo maliit lang pala yung kanilang pool area. And then, puro foreigners. Dito tayo sa kabilang side. Meron sila ritong jacuzzi. And then, ito nga yung pool. Medyo maliit siya. Pero for us, carry na din to. Hindi naman ganun karami ang nagmimingming. Yung mga bata lang. And then yung mga foreigners naman, nag-chill lang sila. Okay na. O hanapin pa natin yung iba pa nilang amenities. Kung meron silang gym at saka sauna, hanapin natin. And nandito naman tayo sa second floor. Dito yung spa. Nandito daw yung gym at saka yung sauna. May tao ba? Ayan, pwede tayo mag-vlog kasi walang tao. Nandito na tayo sa loob ng kanilang sauna at saka steam room. Of course, meron ditong toilet and then shower room and then meron ditong mirror. May provided din sila dyan na hair dryer. Nandito yung kanilang lockers. Marami-rami. And then, ito yung steam room. At ito naman yung sauna. Ayan. Wala namang tao. O ako nakikita nyo. Sige, buksan natin ang very light. Ayan. Oh my gosh, ang sarap. Gusto ko na kagad mag-sauna. And we are back at our accommodation. Napakita na namin sa inyo yung hotel, itong room natin, ano pa ba, yung amenities. Naitawid na namin kayo sa NAIA Terminal 3. Napakita na namin sa inyo yung kainan sa NAIA Terminal 3. And yes nga pala, pagdating naman sa data, parehas kami ni Mel, Smart and Globe, wala. Oo, kung meron man, as in konting-konti. Oo. Buti na lang talaga yung wifi nila, working well. Yes, ang lakas ng wifi, pero hindi smart at TV. So, ayan. Kumbaga, parang nag-recap na tuloy tayo ngayon. Konting-konti na, parang yung recap natin bukas, sandaling-sandali na lang. So, i-compare nga lang natin siya dun sa Saboy. Ay, nako, pagdating sa amenities, di hamak na mas maganda yung sa Saboy. Kasi dito, ang worry ko lang kasi dito doon sa pool area, nasa 10th floor kasi lang yung lift. Tapos kailangan mo talagang umakyat. Almost 2 floors din yan, no? 2 floors yung katumbas ng akyatin. So, hindi siya seniors friendly. Yun lang naman yung worry ko doon. Pero maganda doon, as in open air talaga siya. Talaga.
Pero yun nga din, maliit lang din. And then yung pool nga pala nila is 8 a.m. to 8 p.m. lang. Pero yung bar hanggang 10. And then yung sauna naman at saka yung steam room, okay lang naman na maliit kasi maganda naman dito. Never naman kami yung parang may nakasabay. Tapos ito, kailangan mo magpa-schedule. Yun yung maganda doon. Sure talaga wala kang makakasabay Parang kasi private by talaga schedule siya. talaga siya, guys. Yes, Kailangan and- nyo lang tumawag sa reception. Yes, and then hanggang 10 p.m. siya. So pala, for sure, unahan yan sa mga 9 to 9:30. Oo. Kasi yung masarap eh. Yung magpapahinga yun yung ka pa-relax na. ka, tapos mag-sauna ka, tapos relax Oo. ka. Now, pagdating sa location, ay 5-star to. Oo. Apakalapit, 7 minutes. So, kung hirap kayo maglakad halimbawa, eto, carry to. Kasi ano talaga, meron namang lift, meron namang walkalator, travelator. And then, ang lapit nila, imagine, less than 7 minutes, makakarating na kayo ng hotel. And then, ang last na lang natin titignan, yung kanilang breakfast tomorrow. And maaga kami bukas kasi maaga yung flight natin. So, kapag ka naman mga 6 or 6:30, may pila na kaagad. Ay, nako, very wrong. Charot. Dapat pala mo ako gumising Oo, dito. Tapos dapat- pipila ko pala ng 5 a.m. So, bukas tayo magkikita-kita for our breakfast. See you tomorrow! Good morning, everyone! It's It's 5:57. 5:57. Apakaaga namin. Kami ang magbubukas ng restaurant. Ang breakfast ay 6 a.m. Maaga kasi yung flight natin. Ito nga pala, meron nga pala ritong dress code. Ito yung mga hindi pwedeng isuot. Yan. Ang flight kasi natin ay, hello po, good morning, 8:50. So, dapat mga 7. Papunta na tayo ng airport. Sobrang lapit lang naman. And by this time, kaunti pa yung tao. Ito yung kanilang bread station. And then, tignan natin kung ano to. Pudding. Ito pa. Ito yung mga pang Muslim. Ayun ang nakalagay. At least Muslim friendly choices. At least. Meron para sa mga kapatid nating Muslim. O may pagulay dito. Ito, ano ba to? Egg station siguro to, tsaka waffle. Meron din silang noodle station. Dito pa tayo sa kabilang part. Ito pa salad. Pasta salad. And then, meron pa ditong puto. Marami-rami naman. Ito pa yung mga cold cuts. And then, may pa-fruits. Ito pa. May pa-yogurts. Ito na ang main dish. May rice. Tapos, garlic rice. And then, bubuksan natin lahat. Pansit! Very Pinoy. Ito bukas na bangus. Pork tapa. And then, meron din ditong sausage. Meron din silang roasted pork. And then, eto, roasted pork din. Pareho lang. With apple sauce. With apple sauce. And then, merong lugaw. Egg drop Soup. And then, cereals. At may pataho. Taray. Ay, may almonds. Baka pa sa taho. Oo. Mapapak nga yung amo. Of course, may juices and my favorite, calamansi juice. Tapos, hot choco and coffee. Ayan, ang sarap pang mag-breakfast. Ito na kaagad ang ating first batch. Very Pinoy yung sa akin. And then kay Enzo, almost the same. Meron nga lang siyang bangus. Pero ito kaagad yun. 2 plates kaagad sa Enzo. Yung first batch ko pang second batch. Oo. First and second batch, pinagsama na ni Enzo. So, ano pang gagawin? Let's eat! And
tapos na tayong mag-breakfast. In all fairness naman, nakakabusog naman siya. Kahit na paano, marami namin pagpipilian na pagkain. Yes. And then natapos kami siguro mga 6:40. Medyo marami na yung tao. And then meron nga nag-comment sa atin last time. Grabe daw doon kapag kayong mga 7:30 to 8:30. Peak hours. Oo, yung peak hours, grabe daw talaga doon. As in, pila daw Pila. talaga hanggang labas. Katulad din daw ng Kingsford. So yeah, yun naman importante sa breakfast. Ang importante sa breakfast, kapag sinabing buffet, dapat laging nire-refillan. Diba? Yung parang hindi ka naghihintay. Hintay ng pagkain. Oo, yung pipila ka tapos hihintayin mong ma-refillan. So, yun naman, very good naman yun. And then, nga pala kagabi, paalala lang namin sa inyo. Paalala talaga. Share na lang namin sa inyo, guys. Oo, kasi nga pala, para dun sa mga budget nga na katulad namin, lumabas tayo kagabi, kumain nga pala tayo sa Mang Inasal. Kasi naalala namin na merong Mang Inasal. At ano yun, bagong open. Yes, nandoon siya sa lagpas ng Saboy, katapat siya ng Lawson. Basta yung meron doong Carabao. yung mga Carabaos nandoon siya. And then nakakatawa no, ang daming foreigners. Wala yung foreigners. Kasabay namin kumain foreigners, yung mga kahera, nag-i-English, ang galing. Yes, and bago din tayo matapos, gusto naming mag-hi sa ating mga ka-authentic from Australia na Sila Miss Joanna and Sir Gilbert. Yes, nakasalubong din natin or nakasabay natin sila dito sa breakfast sa Belmont. So ayan, naipakita na namin sa inyo, kayo na yung mag-decide kung ito bang Belmont Hotel yung para sa inyo. Ang maganda rito, ayan, katulad, ngayon, usually pupunta tayo ng airport mga 4 hours before our flight. Ngayon kahit 1 hour lang, carry lang, nandiyan lang. 7 minutes walk lang. Yes, and naka-online check-in na rin naman tayo. And with that, magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating travel vlogs. Bye everyone.